Mga kapuso, nananatili pong mababa ang tsansang maging bagyo ng bagong binabantayang low pressure area na malapit po sa Palawan. Namataan po yung Pag-asa sa layong 295 kilometers south-southeast po yan ng Pag-asa Island sa Palawan. Nakapaloob po ang low pressure area sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ na siya namang direkta nagpapaulan sa Palawan at sa Mindanao at ilang pong bahagi ng bansa ay posibleng makaranas ng panandilang ulan o kaya yung mga local thunderstorm. Gaya na lang po sa Nueva Ecija, sa Bulacan, Rizal, ilang bahagi ng Laguna at ilang bahagi po ng Quezon. Ayon po sa Pag-asa ay tatagal po ang thunderstorm advisory sa mga nasabing lugar hanggang 7:48 ngayong umaga. At samantalang mga kapuso, humingi po tayo ng update tungkol sa low pressure area na binabantayan natin mula po kay Miss Ana Clorin Horda, weather specialist mula sa Pag-asa. Miss Ana, magandang umaga po. Yes, magandang umaga din po, Sir Anjo. Miss Ana, ano pong ibig sabihin kapag yung low pressure area nasa loob po ng ITCZ? Yes, yung LPA po ay embedded o yung minomonitor nating low pressure area ngayon ay embedded po ito sa Intertropical Convergence Zone. Sa Intertropical Convergence Zone po kasi or kapag umiiral ito Intertropical Convergence Zone ay possible po dyan mabuo yung series of low pressure areas or meron po dyan na sunod-sunod na mga LPA na kung saan yun nga po sa may Palawan area ay meron po tayong na-observe na isang LPA po simula kahapon ng 2:00. Hanggang kailan po kaya inaasahan na magpapaulan itong mga ito, Miss Ana? Yes po, itong LPA pati na rin po yung LPA po inaasahan natin na posibleng mag-dissipate within 24 hours or pwede rin po itong lumabas na ating PAR at within the day, inaasahan natin na mawawala na rin po ito na epekto sa anumang bahagi na ating bansa. Pero yung Intertropical Convergence Zone, ngayong week po na to, inaasahan natin na magpe-prevail po ito lalo na dyan sa may Mindanao area. Kaya po maulan na weekend o maulan na week yung inaasahan po natin sa may Mindanao pati na rin po sa may Palawan ngayong linggo po na ito. Miss Ana, medyo sunod-sunod na po yung mga pag-uulan nangyayari sa ating bansa. No? Posible po bang hudyan na po ito na malapit na po yung tag-ulan? Opo, dahil nga po nasa halos third week na po tayo ng May, no? Inaasahan natin na ngayong pong bago matapos yung May or hanggang mid po ng June ay posible na rin po mag-start yung ating rainy season o yung tinatawag po natin na onset ng rainy season. So itong napapadalas na mga pag-ulan, ito na po yung kumbaga parang transition period na po tayo no, na mula sa dry season papunta po dun sa tag-ulan. Maraming salamat at magandang umaga po, Miss Ana Clorin Horda, weather specialist mula sa Pag-asa. Ingat po kayo. Salamat po, magandang umaga. Magkakaroon na rin ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa ilang bahagi ng Mindanao ayon sa Department of Agriculture. Target itong simulan sa Hulyo bilang ikalawang bugso ng rice program ng gobyerno. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, kabilang sa mga pagbebentahan nito ang Zamboanga del Norte, Basilan, Cotabato City, Tawi-Tawi, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Davao Oriental, maging sa Sorsogon. Antala naman ang pagbili ng National Food Authority ng bigas mula sa mga magsasaka dahil sa kakulangan ng mga bodega. Pinag-aaralan naman ng DA na magtakda ng floor price sa palay para hindi masamantala ng mga trader ang mga magsasaka. Tumaas ang presyo ng luyas sa ilang pamilihan sa Cebu dahil sa kakulangan ng supply. Tumaas din po ang presyo ng kamatis doon. Live mula sa Cebu City, may unang balita si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Alan, maayong buntag. Yes, Maris, may buntag. Tama ka dyan. Ang kakulangan ng supply ng luyang at kamatis ang dahilan kung bakit pumalo ang presyo nito sa mga merkado dito sa Cebu City. Sa bagsakan ng Carbon Public Market sa Cebu City, kapansin-pansin na walang halos na display ng mga luya. Ayon sa mga nagbibinta nito, epekto raw ito ng kakaunting supply mula sa 70 pesos kada kilo ng luya noong nakaraang mga araw, tumuble ang presyo nito at umabot ng 150 pesos kada kilo. May mga maliliit na luya na ibinibenta ng mura sa halagang 120 pesos pero madali raw itong mabulok. Madali rin daw magkaubusan ito. Ayon sa mga nagtitinda, may ilang mga magsasaka na nagmamadaling anihin ang mga luya para makasabay sa pagtaas ng presyo ngayon.
Kung buwang 150, So, mahal siya, brato. mahal. Kung sino kaingon nga ng mahal. Kulang sa supply. Mas pinipili pa rin bilhin ang mas malalaking mga luya kahit na pumalo na ito sa halagang 150 pesos kada kilo. Hindi raw kasi ito madaling mabulok ang supply nito. May galing mula sa ibang lugar sa bansa at may galing din sa mountain barangay ng Cebu. Samantala tumaas din ang presyo ng kamatis. Nasa 50 pesos lang ito kada kilo noong mga nakarang araw. Ngayon umabot na ito sa halagang 60 pesos hanggang 70 pesos. Mas mo mahal pag siguro sir ka wala pa man. 60 ma'am. Maris, dito naman sa Lahog Public Market, pumalo na sa 180 pesos per kilo ang presyo ng luya, habang ang kamatis naman ay pumalo sa 100 pesos per kilo. Ayon sa mga nagbibenta, posibleng tataas pa ito kung hindi mag-stabilize ang supply. Wala pang pahayag ang Department of Agriculture tungkol dito. Yan ang latest mula dito sa Cebu City. Maris? Daghang salamat, Alan Domingo ng GMA Regional TV. May big-time oil price hike na naman. Kumustahin natin ang mga driver at motorista at live mula sa Taguig. May unang balita si Bam Alegre. Bam? Susan, good morning. Karamihan sa mga gasoline station ay nagtaas na ng presyo ngayong alas 6 ng umaga dahil nga sa oil price hike. Paano kaya ang diskarte ng ilang mga motorista? Alas 5 ng umaga, hinabol ng delivery truck driver na si Alberto Ganar ang magpagasolina. Alas 6 kasi na umaga, muli na naman tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Makatipid man lang siya ng kaunti bago ang big time oil price hike, malaking bagay na raw sa kanilang kabuhayan. Mamaya alas 6, magtaas na naman ng korodo. So, hinabol namin yung medyo mura pa. 1 peso and 70 centavos ang taas presyo sa kada litro ng diesel. 1 peso and 20 centavos naman sa kada litro ng gasolina at kerosene. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, isa sa tinitingnan dahilan ng oil price hike ang pagsang-ayon ng Amerika at China na bawasan ang reciprocal tariff sa mga imported goods sa kanilang mga bansa. Nagpataw din ng sanction ng Amerika sa 200 kumpanya na may kinalaman sa international oil trade ng Iran. Para sa mga rider tulad ni John Pradia, dagdag dagok sa kanilang kabuhayan tuwing may oil price hike. Yung pangkabuhayan natin, dyan natin nakasalalay sir, di ba? Siyempre, pag tumas, di yung perde ng namin, di mababawasan yung kita. Susan, isa rin sa tinitingnang dahilan ng mga otoridad sa likod nitong oil price hike. Itong paghina ng supply ngayon 2025 ng OPEC o ng Organization of Petroleum Exporting Countries. Ito ang unang balita mula rito sa Taguig. Bam Alegre para sa GMA Integrated News. May mga umalma sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na gusto niya ng bloodbath sa kanyang impeachment trial sa Hulyo. Si Pangulong Bongbong Marcos naman, ipapaubaya na raw ang proseso sa Senado na magsisilbing impeachment court. Darito ang unang balita ng kasama nating si Ivan Mayrina. Sinabihan ko na rin talaga sila. Really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Ang pahayag na ito ni Vice President Sara Duterte noong Sabado, kaugnay na napipintod niya impeachment trial. Binatikos si Party List Representative-elect Laila de Lima na isa sa magiging miyembro ng House Prosecution Panel. Anya, makokontem ang defense team ni Duterte kapag sinubukan manggulo at magdrama sa paglilitis. Dapat siguro magkaroon ng panibagong kaisipan yung ating Vice President. Yung kanyang mindset, baguhin niya dapat yan because it is so unbecoming of a high official. Inalmahan din ito ng Malacanang. Medyo may pagkabayolente ang tugon ng ating Vice Presidente pero we hope that it is just a figure of speech and it should not be taken literally. Sinubukan namin kunin ang komento ng bise pero wala pa siyang tugon. Sa bagong panayam kay Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang kauna-unahang podcast, tinanong siya kung masasabi ba niyang ayaw niya ng impeachment. Sagot niya rito, yung impeachment, nasa Senado na yan. Pabayaan natin sila, may proseso yan. Pabayaan natin ang proseso. Ako, basta ang nasa isip ko, tapos ng eleksyon, balik sa trabaho. Gawin na natin lahat. With the new lessons learned. Bukas din daw ang Pangulo na makipagkasundo sa mga Duterte. Oo.
Ako, ayaw ko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Hanggat maaari, ako, ang habol ko ay yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin yung trabaho pero wag na tayong nanggugulo. Wala pang tugon dito si Vice President Sara Duterte pero naiparating na raw ito sa kanya ayon sa Office of the Vice President. Sinagot din ng Pangulo ang sitwasyon ng droga at peace and order, bagay na madalas ipaghambing sa Administrasyong Duterte. Ayon sa Pangulo, hindi maliit na pusher, kundi mga malalaking dealer ang hinahabol nila. Hindi rin daw siya pabor sa patayan pagdating sa kampanya kontra droga. At kahit ano pa man daw ang dato sa krimen, ipinag-utusan niya sa pulisya na paigtingin pa ang police visibility para mapanatag ang loob ng mga mamamayan. Siguro, dapat nga talaga maging mas mabagsik talaga. Dahil wala kailangan talagang maging mas efficient ang mas mabilis. I want to be respected but maybe fear is better. Aminado naman ng Pangulo na hindi nakuha ng kanyang mga kandidato sa alyansa ang resultang naisana nila nitong nagdaang eleksyon. Nagsawa na ang Pilipino sa politika. Sawan-sawa na sa politika. Disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang galaw ng pagbubuo ng mga project na hindi pa nila maramdaman. Nang maupong Pangulo, masyado raw nilang pinagtuunan ng pansin ang mga malalaking proyektong pangmatagalan pero hindi agad ramdam ng tao. Tulad ng pangako niyang 20 pesos kada kilong bigas na inabot ng 3 taon bago na isa katuparan. Pagsiguro ng Pangulo, nakikinig ang Administrasyong Marcos sa hinaing at pangangailangan ng mga Pilipino at hinahanapan daw nila ng solusyon ang mga ito. Ito ang unang balita. Ivan Mayrina para sa GMA Integrated News. Kinakwestiyon ng dalawang nanalong party list group ang desisyon ng COMELEC na suspendin ang kanilang proklamasyon. 52 party list group naman na nanalo sa eleksyon 2025 ang naiproklama na kahapon. May unang balita si Sandra Aguinaldo. 52 nanalong party list ang pinroklamang sila ang kakatawan sa marginalized at underrepresented na sektor at pupuno sa 63 slots sa House of Representatives. Tig-3 upuan na makukuha ng Akbayan at Tingog party list dahil nasa top 3 sila ng mga pinakamaraming boto ayon sa National Board of Canvassers o NBOC. Ang sumunod na 3 party list na 4Ps, ACT-CIS at Ako Bicol, makakakuha ng tig-2 upuan. Pinroklama na rin ang 47 natitirang party list na makakakuha ng tigi-isang pwesto. May sinusunod na formula sa pagbibigay ng bilang ng pwesto sa bawat mananalong party list. Hanggang mabuo nila ang 20% ng kabuuang bilang ng mga miyembro ng Kamara, alinsunod sa Party List System Act. 2 pang party list ang nanalo pero hindi pinroklamang ang Duterte Youth na nasa top 3 ay makakakuha ng 3 seats at ang bagong henerasyon party list na nakakuha ng sapat na boto para mabigyan ng 1 upuan. Ayon sa Commission on Elections, ito ay dahil may nakabinbin pa silang mga kaso na dapat maresolba. Ang eksaktong word ng National Board ay considering the serious allegations raised in the petitions filed against these 2 party lists, then the National Board decided to suspend their proclamations. They won but suspended ang proclamation. Hindi na sila inimbita sa proklamasyon, bagkos ay pinadala ng mismong desisyon ng NBOC. Ang Duterte Youth Party List, kukwestiyonin sa Korte Suprema ang anilay grave abuse of discretion ng COMELEC. Giit nila, hindi nila kasalanan na hindi ibinasura ng COMELEC ang kasong isinampa ng Kabataan Party List matapos ang huling hearing noong 2019. Matagal na umano nilang nasagot ang kasong malinaw raw na pangaras lang. Ang bagong henerasyon party list naman, tinawag na paglabag sa saligang batas ang suspensyon ng kanilang proklamasyon. Handa raw silang harapin ang anumang reklamo, kahit kailan at kahit saan. Pero hindi pa nila maayos na isinasa publiko ang naturang reklamo.
Naghain na raw ng urgent motion to proclaim sa COMELEC ang bagong henerasyon party list, sabay diing igalang ang pasya at boto ng sambayanang Pilipino. Si COMELEC Chairman Garcia nagbigay komento naman sa mga puna tungkol sa pagbibigay ng pwesto sa ilang party list kahit mababa sa 2% ng kabuang mga boto ang kanilang nakuha hanggang maubos ang allocation para sa mga party list sa Kamara. Aniya, patuloy niyang panawagang magkaroon ng pagbabago sa batas. Ang solusyon legislation, lagi may nagsasabi, hindi na marginalize and underrepresented yung party list. Pero siyempre po sa bandang huli, yan, batas po kasi ang dapat dyan eh. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Nagpapatuloy ang inspeksyon ng COMELEC sa mga itinapong campaign material sa Payatas Disposal Facility. Mula sa Quezon City, may unang balita live si James Agustin. James! Igang, good morning. Ngayong umaga nga in-inspeksyon ni COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia yung mga illegal campaign posters na nakaimbak po dito yan sa Payatas Control Disposal Facility sa Quezon City. Ito igan yung mga nakolekta ng COMELEC at QC-LGU sa iba't ibang ikinasa nilang Oplan baklas dito sa lungsod. Mali yung sukat o di kaya naman wala doon sa mga common poster area. At itong mga campaign posters po na ito ay i-recycle ayon sa COMELEC pati sa QC-LGU. Gagawin itong mga tote bags na ibebenta sa halagang 399 to 499 pesos. At ngayong umaga po ay kasama po natin si COMELEC Chairman Attorney Erwin Garcia para bigyan po tayo ng karagdagang detalye kaugnay nito. Chair, good morning po. Welcome po sa unang hirit. Chair, meron na po ba tayong datos, Attorney, kung gaano karami yung mga illegal campaign posters na nakolekta po sa buong bansa o di kaya naman po sa Metro Manila? Magandang umaga muna kay Igan at sa unang hirit family. Una, sa buong Metro Manila, base sa report sa atin ng MMDA, 64.5 tons yung nakolekta nila. And take note, yun ay yung mga initial pa lang na koleksyon. Hindi pa papasok yung collection pagkatapos itong eleksyon na ito. So naniniwala tayo, daan-daang tonelada yan sa buong bansa na makokolekta ng ating pong mga iba't ibang LGU o lalong-lalo na ng Metro Manila Development Authority. At nakakalungkot sapagkat ang nangyayari pa, ang pamahalaan pa ang nagtatanggal samantalang dapat sa batas natin at sa ating pong patakaran, 5 araw pagkatapos ng eleksyon dapat ang nagtatanggal sila. Bakit kakailanganin pang mag-oobliga pa yung mismong pamahalaan at LGU na uubos ang oras at panahon dahil lang doon sa ganyang klaseng pamamaraan. So again, ang pakiusap natin sa ating pong mga kandidato, tapos na po eleksyon, manalo, natalo, pakita po natin ang ating pong karakter. Tayo mismo magtanggal ng mga campaign materials sa na natin ipagpaubaya pa sa ating pamahalaan. Attorney, may makaragdagang tanong lamang po si Igan kaugnay din po dito sa nagdaang eleksyon natin. Igan? Magandang umaga, Chairman Garcia. Magandang umaga po, Igan. Opo. Follow up lang kami dito sa iaakit daw ng Duterte Youth at bagong henerasyong party list yung pagsuspinde ng kanilang proklamasyon sa Supreme Court. Reaction po? Ay, Igan, ini-expect po natin yan na sadyang itataas nila yung naging aksyon ng National Board of Canvassers, COMELEC, patungkol sa pagsuspend ng kanilang proklamasyon. Pero Igan, dapat din po nating maunawaan at sana po ay maintindihan din po nila na sa isang banda, pabor na rin po yung ginawa ng komisyon sa kanila. Tatandaan po ng lahat, Igan, na kahit na ang isang kandidato ay naproklama na, lalo na po kung ang posisyon ay congressman o kahit na party list, hindi naman po nawawala ang jurisdiction ng Commission on Elections. Maaari yung kaso po ng isa dyan ay 2019 pa, Igan. Ito po yung tamang pagkakataon na maaaring ma-resolve na yung ganyang kaso sapagkat later on, babalik at babalikan po sila nung kaso na yan eh. So hindi po ba mas maganda, hindi muna sila naproklama, na isuspend muna ang proklamasyon at i-resolve ng COMELEC yung pong kaso nila bago po mag-June 30. Kasi nga po, pagtapos ng June 30, tsaka mawawala ng jurisdiction ang COMELEC. So meron pa po kaming isang buwan mahigit upang i-resolve yung kaso na nakapending po sa COMELEC ng matagal na rin. At kung sakali pong ma-forfeit yung panalo ng mga party list na ito, malilipat ba yung pwestong nakawan nila sa iba? Igan, yun po ang ayaw ko munang sagutin. Maaaring oo po ang kasagutan dyan, pero ayaw po natin sabihin kung sino ang mabibinipisyon ko sakasakali. Kasi po, Igan, mas maganda munang pag-usapan, talaga bang may dahilan upang i-cancela ang kanilang accreditation? Kasi baka naman po wala. Bakit po naman tayo mag-uusap tungkol sa kung ano at sino ang makikinabang kung sakaling magkaroon ng cancellation? Maraming salamat, COMELEC Chairman George Garcia at James Agustin.
Bahagi ng EDSA rehabilitation ang pagsasaayos sa EDSA busway. May hiling ang ilang commuter kung paano ito mas mapapabuti para sa kanila. At may unang balita live, si EJ Gomez. EJ, ano-ano itong mga hiling na ito? Mariz, ito nga nag-iinspeksyon ng Transportation Department sa mga istasyon ng EDSA busway bilang bahagi ng EDSA rehabilitation. At dito sa Film Station sa Quezon City, chinek natin ang sitwasyon ng pagbiyahe ng mga kapuso nating commuters. Arawang bumabiyahe ang hotel industry worker na si Abril sakay ng bus. Daily routine daw niya ang sumakay mula sa Film Station patungong Pasay City. Malaking tulong daw ang pagkakaroon ng busway para sa mga commuter gaya niya na dati ay ilang oras kada araw nararanasan ang maipit sa traffic. Kaya magandang balita raw ang ginagawa ng gobyerno na pagsasaayos ng mga pasilidad sa mga istasyon. Dito sa Film Station may man lift para sa persons with disabilities o PWD, improved elevator para sa regular commuters at may mas maayos na bike track at signages. May mga naka-install din ng mga CCTV cameras sa istasyon. At may mga tauhan na naglilinis para mapanatiling well-maintained ang paligid ng istasyon. Siguro enough naman siya as additional help para sa commuters. Kasi syempre for PWD, yung katulad ganyan, naka-wheelchair, magiging accessible since nasa gitna siya yung stations. Ganyan din ang sinabi ni Larry na sumasakay ng bus sa Film Station patungong Kamuning Station. Enough na rin po. Siyempre madali pong makababa. Tsaka yung mga bus carousel lang ganyan, madali pong makabiyahe sa mga trabaho po nila kasi may sariling daan po. Yun, hindi na po mahirapan. May panukala sila sa gobyerno sa pagsasaayos ng kalsada sa EDSA para sa kapakanan ng mga commuter. Siguro i-adjust, lakihan pa yung space for carousel lane kasi mas marami yung gumagamit ng public. Ito one lane So pag may stop, naka-stop din yung iba. Siguro dagdagan po siguro yung carousel. Dagdagan, parang konti lang po kasi. Mariz, sabi ng mga nakausap ko, sakaling gawing 2 lanes yung EDSA busway ay malaking tulong daw yon para sa ganon mas mapabilis pa yung biyahe ng mga commuter. Samantala, kani-kanina lang meron tayo nakitang ilang persons with disabilities o PWD gaya ng mga naka-wheelchair na nahirapan sa pagpunta dito sa istasyon dahil sa rampa sa kalsada. Meron ding isa pa na nakatungkod naman at hirap na hirap doon sa paglalakad. Sabi ng ilan natin nakausap, mas mainam daw na mayroong handle doon sa magkabilang gilid ng rampa para sa mga PWD. At yan, ang unang balita mula rito sa Quezon City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Sumakses ang isang babaeng senior citizen sa pag-akyat sa Mount Apo, ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Siya ang 70 taong gulang na si Letecia Sobebe na taga Oroquieta, Misamis Occidental. Naakyat niya ang tuktok ng Mount Apo na halos 3,000 metro ang taas. Nag-post pa siya suot ang kanyang pink and shiny Filipiniana OOTD. Humanga ang maraming hikers sa tatag ni Nanay Leticia kahit isa na siyang senior. 3 Pinoy ang tagumpay na nakaakyat sa highest summit sa mundo, ang Mount Everest. Isa po sa kanila si Rick Rabe. Kwento niya, napakalakas ng hangin sa Mount Everest na mahigit doble pa sa naging forecast. Sa kabila ng malaking hamon, kita sa kanyang mga kuha ang napakagandang view. May taas na mahigit 29,000 feet ang Mount Everest na matatagpuan sa border ng Nepal at China. Bukod kay Rabe, nagtagumpay rin ang 2 pang Pinoy na sina Gino Panganiban at Miguel Mapalad na marating ang tuktok ng Mount Everest. Ngayong umaga, thankful and overwhelmed sina Sparkle Stars Kelvin Miranda at Angel Guardian sa nalalapit na pagpapalabas ng Encantadia Chronicles Sangre. Ayon kay Kelvin, nagaganap bilang Sangre Adamos at bagong tagapangalaga ng brilyante ng tubig, new flavor ang hatid niya dahil first time na magkakaroon ng lalaking sangre. Marami din daw siya natutunan at nadiskubre sa kanyang karakter. Bilang bago namang tagapangalaga ng brilyante ng hangin, isinaisip at isinapuso raw ni Angel Guardian ang pangganap kay Sangre Dea.
Thankful si Angel na nabigyan ng pagkakataon na mapasama sa new gen of Sangres at mabigay inspirasyon sa bagong henerasyon ng Encantadix. Cute na Encantadix. Hindi lang siya nababase kung sino ka, kung ano yung klase ng pagkatao mo. Lahat ay may karapatan para maging tagapangalaga. So, base sa iyong dedikasyon, laman ng puso at saka paniniwala. Each character sa amin, meron at merong makaka-relate. And I can't wait for the people to see and know each character, including Dea. Kapuso, mauuna ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.